Okay, hindi po mabilis ang pagdating ng ating mga recorded videos kasi ine-edit pa po 'yan and then na-upload sa YouTube. Saka pa lang isi-send sa Kaya mga po. nag-avail po ng PPB. Kaya po I would suggest na mag-screenshot na lang po tayo mga minamahal na mga kapatid para po ito kasi dahil sa concise lang po itong presentation natin, 3 sessions lang. So sa ngayon kay Doc Ray, gagawa po na lang kayo ng summative report dito po sa mga natalakay po natin. Very very broad po itong topic na to, pero nilagay ko lang ang introduction lang dahil po sa napakalawak po talaga ito. Okay? Ah, okay. Kung titingnan niyo po mga kapatid, ito yung yung mga different world denominations. Hindi pa po ito lahat, no? Napakarami niya, no? Napakarami talaga. Makita niyo po yung Seventh-day Adventist Church. Kasama tayo diyan sa Ikaw siya ba ikaw world denominations mga kapatid. Makimute lang po. Maglalagay yata tayo ng waiting area. Okay, sige po, tuloy natin. Okay, mga kapatid. Okay, world major denominations, ito na po, no? Actually po, as a whole, in general, meron tayong tinatawag na major denominations of Christianity. Binubuo po ito ng kung i-ano po natin, isa-summarize natin, meron lamang 3 major divisions po ang tinatawag nating Christianity. Nandiyan po ang Catholic. Ang Catholic po, meron ding nahati po sa ilan din pong mga branches yan eh. Meron ding mga Orthodox dyan. Pero inihiwalay nila dito, Protestant and Eastern Orthodox. So ito po yung 3 na mga major denominations po natin sa buong sanlibutan. So kung makikita niyo po itong mga parang caricatures na ito, ng mga pictures, ito po ay nagpapakita sa atin, mga kapatid, ng ah ito po yung mga attire ng mga uh, leaders ng different denominations. Okay, ito po yung Reformation mga kapatid. That was 500 years ago. Nag-start siya noong 1517 up to 2017, 500 years ago na po siya. Plus nyo po yung 6 years, so 506 years na po ang Reformation ng ito po ay maganap sa pangunguna po ng isang magiting na lalaki na ginamit ng Diyos. Ito po si Martin Luther. Pero hindi lamang po siya ang reformer mga kapatid, mga pag-aralan po natin. And then pag-usapan natin itong what is Reformation, also called Protestant Reformation. It is a religious revolution that took place in the Western Church in the 16th century. Ano po? Ito po yung naganap noong 16th century, no? Ikalabing-anim na daang taon sa Western Church. Its greatest leaders undoubtedly were Martin Luther, andyan din sila John Calvin, having far-reaching political, economic, and social effects. Yung kanila pong ginawang reformation ay hindi lamang po nagdala ng pagbabago sa simbahan, nakarating din sa political platform, sa ekonomiya, at nagkaroon din ng tinatawag na social effects. The Reformation became the basis for the founding of Protestantism, one of the 3 major branches of Christianity, mga kapatid. So makikita natin dito ang malaking pagbabago na ganap, lalo na po nung gawin ni Martin Luther yung 95 Theses niya at kanyang ipinako dun sa church sa Gutenberg. Okay, the world of the late medieval Roman Catholic Church from which the 16th century reformers emerged was a complex one. Bakit po? Over the centuries, the church, particularly in the office of the papacy, had become deeply involved in the political life of Western Europe. Ito kasi malaking naging problema nila dahil po ang papacy, masyado po silang nakidaupang palad. Nakikialam sila sa politics, no? Dapat sana ang simbahan, may tinatawag tayong separation of church and state sana. Pero nung panahon na yan, 16th century, ang medieval Roman Catholic Church ay masyado po silang nakiki-involve at nakikialam po sa
larangan po ng politika. Okay? Protestant Reformation was a 16th century movement to reform Catholic Church dominated by Rome. Yun na nga po mga kapatid. But may tinatawag pong Protestant Reformation. Ito nga po ay naganap ng 16th century movement para baguhin po nila, i-reforma ang Catholic Church na ito po ay nadominahan po ng Roma mga kapatid. Si Martin Luther po was the main Protestant reformers, pero hindi lang po siya ang naging reformer. Bago pa si Martin Luther, marami na pong bumangon din ng mga reformers. Mamaya po ipipresent ko sa inyo kung sino-sino ba yon. Yun lang first 10. Pero marami pa po. Before Martin Luther, before the 16th century, meron pa pong mga bumangon din sa iba't ibang kapanahunan at may mga daladala po sila ng mga pagbabagong nais nilang mangyari sa simbahan at hindi lamang sa simbahan kundi sa politika. Si Martin Luther po ay nakilala dahil siya po ay sumulat ng tinatawag na 95 Theses criticizing many practices and rituals of the Roman Catholic Church. Ang simbahan po, ang Roman Catholic Church sa panahon na yan ay talaga pong palasak sa mga idolatriya at yung po kanilang practices ng mga tinatawag na tradisyon, mas nangingibabaw po sa power ng Biblia. Kaya nga po hindi matiis nitong mga tinatawag natin na conservative church leaders katulad po ni Martin Luther ang patuloy pong namamayani o namamayagpag ang tinatawag natin na mga traditions over the Bible. Kaya bumangon po yan. Okay? Maganda po kung magkaroon tayo ng aklat ng 95 Theses by Martin Luther. Ako po ay nabiyayaan po na makatanggap ng aklat na yan. Pero sinulat na po yan ng Adventist author natin. Meron ako dyan na book ng Martin Luther, 95 Theses. At parang meron siyang SDA commentary po. Ngayon, alamin po natin tong four reformers of the church. Ang talaga pong very prominent sa panahon po ng Reformation ay si Luther, si Melanchthon, si Calvin, at si Zwingli. Pero before that four reformers of the church, meron pa rin pong mga iba na bumangon na nauna sa kanila. What are reformers in history mga kapatid? May tinatawag na Protestant reformers were theologians whose careers, works, and actions brought about the Protestant Reformation of the 16th century. So nandiyan po yung tinatawag na Protestant Reformations. Mga theologians po ang kalimitang bumabangon, pero ang impact ng kanila pong ginawang reformasyon ay hindi lamang po sa simbahan, kundi pati po politics mga kapatid ay nadamay. Society and politics ay nadamay po sa ginawa nilang reformation. Okay mga kapatid, ito nga po yung katanungan. Why was the Protestant Reformation called that? Yung tinatawag na Protestant Reformation, tinawag siyang Protestant Reformation. According to history, as it happens, the term Protestant began as a political rather than theological category. Sa totoo lang po, ang Protestant Reformation po ay nangyari, hindi po nagsimula talaga sa simbahan, kundi politically motivated, no? Ang category po ng kanilang Reformation. Pero nadamay na rin po ng simbahan. It originally referred to a number of German princes who formally protested an imperial ban on Martin Luther before becoming a more general term for reformers who founded movements outside the Catholic Church. Sa religious world, sa mundo po ng relihiyon, pag sinabi nating Protestant, sila po ay mga tao na nagprotesta o lumaban sa mga aral at turo po ng Roman Catholic Church during 16th century. Kaya po tinawag silang mga Protestant reformers. Pero meron din po mga reformers sa panahon na yan na mga political reformers din. Pero ang pag-uusapan po natin ay may kinalaman po sa religious reformers. Kaya itong Protestant Reformation po na naganap, ang focus lang po ay ililimit lang natin yung study natin dito po sa tinatawag natin na religious world mga kapatid. Who were known as the Protestants mga kapatid. The Christian who broke away from the church at Rome was known as Protestant.
kumbaga sa civil world mga kapatid o sa political world, yung mga nag-aaklas laban po sa pamahalaan o tawag doon yung mga reformers o protestant, nagpoprotesta sila. Yung mga nag-aaklas laban sa kanilang kumpanya, mga ang tawag natin doon yung mga protesters, sila po yung mga nag-aaklas dahil humingi sila ng mga karagdagang sahod o kaya pagkapatupad ng tinatawag natin na patas na pagbibigay ng benepisyo sa lahat ng mga manggagawa. So may mga tinatawag na tayong iba't ibang mga protesters, no? Pero sa tinatawag nating Christian world, ito yung mga Protestant reformers. An extreme form of Protestantism was Calvinism. Itong Calvinism po, pinangunahan to ni John Calvin. Meron din po tinatawag na Presbyterianism sa Scotland and Puritanism sa England to were similar to Calvinism in simplicity, strictness and austerity. Kung mahaba po sana ang oras natin, I would like to discuss one by one itong mga prominent reformers and their contribution. Ano ba yung pinaglaban nila? Ano ba yung kanilang mga ideologies na gusto nilang mabago o ano ba yung ipinaglaban nila? Ba't sila nag-protest? Who were the Protestants and why were they called that? When a carefully engineered mga kapatid, Catholic majority voted down certain reforms at the Diet of Speyer in Germany in 1529, the defeated minority earned the name Protestant, derived from the Latin phrase meaning to testify in favor of something. Pag sinabing Protestant, ikaw ay lumalaban pabor sa isang paniniwala. Halimbawa, katulad ng, mamaya, later on, mapag-usapan natin, ano ba yung pinoprotest talaga nila sa Catholic Church? Bakit may mga lumabas sa simbahang Katoliko at lumaban sila sa mga aral nito? Tingnan natin po itong four branches of the Protestant Reformation. Amid this diversity, however, it is possible to define Protestantism formally as non-Roman Western Christianity and to divide most of Protestantism into four major confessions or confessional families. Ang mga nauna po talaga, actually ang pinakauna sangayon sa history na Protestant Church ay ang Lutheran Church mga kapatid. Nang galing po sa tinatawag nating Father of Reformation na si Martin Luther. Kaya tinawag silang Lutheran. Sinundan nila ang mga paniniwala at ipinaglaban ni Martin Luther against the Catholic Church. May tinatawag din na Anglican, Reformed, and Pre-Church. Sila po yung four na mga major confessions or confessional families during the 16th century's Reformation. Who came first, Protestant or Catholic? Sa inyong palagay mga kapatid, sino nauna? Protestant po ba or Catholic Church? Anybody? Catholic po. Catholic po. Kaya tama po. Kaya nga po mayroong mga Protestant eh. Kasi sila po ay nagprotesta laban sa Catholic Church. Tama po. Okay, thank you. So mga kapatid, tingnan natin dito. Tingnan natin itong history of the Catholic and Protestant religions. The Catholic Church is the oldest of the two groups as the modern church was founded when it was split from the Eastern Orthodox Church in 1054. Ito po yung mga dates. Kaya ito yung pinanghahawakan ng Catholic Church eh. Mas matanda daw sila sa atin eh. Sa Adventist Church. Totoo naman. Pero kung tingnan natin ang historical account, pagkaman sila ay matandang simbahan, pero marami na pong branches na lumabas, mga nag-protest dahil po Ano sa ba kanyang yung nangyari? aral, Oh, dahil po di sa ba yung kanyang mga regalo aral, ko? blended by traditions and paganism. Isa po yun sa mga pinaglaban. Bakit lumabas itong mga reformers na to? At lumaban sila sa mga aral po ng Catholic Church because of yung tinatawag natin na compromise. Catholic Church po ay na-compromise. Alam natin sa history, di ba? Yung pagpasok ni Martin Luther, inuusig niya ang church. Hindi niya po ito maubos yung mga Kristiyano habang kanyang inuusig, pinapatay sila, pinapahirapan. Binibilanggo ay lalong dumadami sila. Kaya ang ginawa ni Martin Luther, ni Constantine the Great ay nagpa-convert sa Christianism. Si si Constantine the Great ay isa pong pagano, sumasamba sa araw.
At siya po ay may mga rebulto rin na daladala. Kaya nung siya po ay makonvert, mabautismuhan sa Kristyanismo, kanya lamang ipinasok ang kanyang mga paniniwala at aral at yung kanyang mga rebulto, yung mga idols niya, ay ipinasok din niya sa simbahan. That's the reason why sa history, nagkaroon po ng mga nabahiran po ng paganismo, ang tinatawag nating mga naunang simbahan, mga kapatid. Okay, Protestantism by country, according to Wikipedia, there are between 800 million and 1 billion Protestants worldwide among approximately 2.5 billion Christians. Actually, hindi na po ito super updated as of today, pero may mga, at least meron tayong figure na nakikita sa tala po ng Wikipedia na meron daw pong 800 million and 1 billion Protestants worldwide. At 2.5 billion daw po, o billion dito po ay mga Christians. Okay? Okay, when did the Protestant Reformation start and end? Ang nasa history po ay 1517 nagsimula po ang Protestant Reformation. Nag-end po siya noong 1648. It refers to the widespread religious, cultural, and social upheaval of 16th century Europe that broke the hold of the medieval church, allowing for the development of personal interpretations of the Christian message and leading to the development of modern nation states. Yung reformation na nangyari po ay nagpalawak din ng mga teritoryo dahil sa may mga pag-uusig na nangyayari. Wait lang po . Okay, mag-resume po tayo. Narinig niyo siguro yung iyak ng aking isang anak. Meron po kasi siyang inflammation sa kanyang kamay, masakit. Sinarcol poultice namin on the process, pero kumikirot siguro kaya umiiyak po siya. Okay, let's continue our discussion. Ang sabi dito ay, what do Catholics call the Protestant Reformation? Ano po ba ang tawag ng Catholic Church dun sa tinatawag na Protestant Reformation? Meron po silang tinatawag na Catholic Counter Reformation. Ito po yung kanilang, sa Council of Trent, nag-usap po sila kung ano bang gagawin nila dun sa mga miyembro nila na lumalaban sa simbahan. Ano bang aksyon na gagawin nila? Nagkaroon sila ng parang council, parang kumbaga sa ating church board. Anong gagawin natin sa mga kaanib nating itong lumalaban sa atin at nangangaral at kanilang sinisiwalat ang ating mga lapses o yung ating mga pagkakamali. The Catholic Counter-Reformation po ang tawag doon. Okay? As Protestantism swept across many parts of Europe, the Catholic Church reacted by making limited reforms. Medyo umaaray na po kasi sila. Dahil dumadami po ang mga kaanib na lumalabas na po sa kanila, especially nung ipinako na yung 95 Theses, talagang naging po yan, naging pasabog yan. Malaking dagok po yan sa matandang simbahan, yung pagkakapako dyan. Tingnan natin mamaya kung ano ba ang main message po ng 95 Theses against the Catholic Church. Curbing earlier abuses and combating the further spread of Protestantism. Kaya sa panahon po ito, nagkaroon din ng mga tinatawag na persecution dahil kaya yung Dark Ages and the po, di ba? Naganap, no? Kasi ito na nga po mga kapatid, yung pagpapatigil ng Catholic Church sa pagdami po ng Protestantismo, yung mga lumalabas sa kanila, at the same time, gusto nilang patahimikin itong mga frontliners. This movement is known as the Catholic Counter-Reformation. The Catholic and Protestant Reformation, ito po yung mga history and beliefs nila. Okay, the Protestant believe in salvation through faith in God and the Bible. Ito rin po yung binabanggit ni Martin Luther sa kanyang 95 Theses. Part ito.
Kaya sabi nila ang Protestant believe in salvation through faith in God, hindi po sa simbahan. Ang kaligtasan daw po ay nakafocus dapat ay sa Diyos, hindi sa Pope. Kung mananalangin ka, hingi ka ng tawa, dapat kay Kristo, hindi sa confession booth sa mga pari. A plethora of new religious ideas was circulating at that time. So may mga bagong pananaw tungkol sa reliyon, mga ideya na bumangon at ito po ay gumising sa damdamin po ng maraming mga kaanib ng Catholic Church. At nagising sila sa katotohanan na ang kaligtasan pala hindi dapat binibili. Kapag namatay pa lang isang tao, tapos na ang kanyang kasaysayan, ang kanyang buhay. Hindi na pala pwedeng ipanalangin yung mga patay para makarating sa, kung masama ay nasa impyerno. Yun yung doktrina ni Tetzel, di ba? Doktrina ni Tetzel, kaya yung nagpayaman sa Vatican. Sinasabi niya na ang isang taong masama, pag namatay, pupunta ng impyerno. At para makarating sa purgatorio o sa langit, ay dapat magpamisa, magbayad ang pamilya ng namatay sa simbahan, sa Catholic Church. Ipagpapamisa para makarating sa purgatorio. Ipapamisa nilang ilang beses yon at magbabayad sila para misahan po o pagkalooban ng misa, mass. Ang isang taong namatay at ipanalangin po ng mga pari para yung kanilang kamag-anak na namatay na makasalanang nasa impyerno, di umano ay pupunta sa purgatorio o sa limbo, pupurgahin muna. Di ba? At ibabayad na naman uli hanggang daw po ito ay makarating sa langit. So yung pong mga aral na yon, yun ang pinoprotestahan nila Martin Luther. Sinabi nila ng kaligtasan ay sa magitan ng pananampalataya at hindi sa magitan ng gawa. Salvation by faith and by grace, not by work. At ito po yung mga kapatid, yung tinatawag nating indulhensya. Yung ibinabayad mo ang kaluluwa mo para ikaw maligtas. Alam niyo po ngayon talagang kaya yumaman ang Vatican Church, ang Catholic Church. Dahil lang po sa dami ng inihanay po nilang lahat ng halos ng galaw ay may bayad. KBL, kapag kinasal ka, may bayad. Kapag nilibing ka, kapag bininyagang ka, may bayad. Kapag ikaw ay ililibing, may bayad. So kaya nga po, kahit wala silang matatag na tithing system, although na-introduce nila ng mga nakaraang taon, pero parang hindi pumatok no, ang tithing system sa kanila. Kasi sabi nila ay kung magta-tithe na lahat, magtatapat lahat ng kaanib nila, hindi na kailangan magbayad sa mga KBL, kasal, binyag at libing. So kung magtatapat lahat, pero parang hindi yata pumatok yon. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pangungulekta ng bayad sa lahat ng kanilang serbisyong ginagawa. Nakakalungkot pa nga isipin, may discrimination. Naalala ko yung aking lola, nung mga bata pa kami, nung mamatay ang aking lola, dahil mahirap lang naman kami, yung sinusundan na nagbayad ng kung ilang libo, parang ikinasal yung minisahan. Andun sa gitna ng simbahan. Andun sa gitna ng simbahan, may mga bulaklak pa dun sa aisle, sa gilid ng aisle, may mga bulaklak pa na fresh. Minisahan ng pari, parang isang oras yatang minisahan. Yung aking lola, dahil sa matanda na yon at saka wala namang ibinayad na malaki sa simbahan, doon lang sa gilid inilagay. Tapos winisikan lang, kaunting panalangin at winisikan. Sabi, sige, dali nyo na sa sementeryo. So meron palang ganon. Ako'y nagising bilang dating kaanib din ng simbahan Catholic, ng Catholic Church. Nakita ko rin po talaga yung sistema. Ngunit hindi ko naman tinasabing dapat natin silang sisihin dahil sila po yung mga nagising na rin sa ganung paniniwala. Kumbaga tayo ay nagising na rin din sa ganung paniniwala. Dahil sa tagal na po ng panahon, ito na rin ang kinamulatang pananampalataya ng ating mga ninuno. Ganun pa man, nakita natin yung Reformation. At kung bakit merong mga iba't ibang sekta ng Protestante ngayon, dahil sa magigiting nating mga reformers, na pinangunahan pa nga po ni Martin Luther, kung bakit tayo dumaya po sa mga sistema po na pangrelihiyon na nakasalig po sa kalooban ng tao at hindi sa kalooban ng Diyos. So the Catholic Reformation was the Roman Catholic Church counter movement to address the concerns of Martin Luther
and other religious reformers. Medyo umaaray na rin sila dun sa bigat na mga argumento ni Martin Luther. Hindi nila kaya na po yung dami ng mga taong sumusunod kay Martin Luther. So kailangan nila talaga mag-meeting at pag-usapan kung anong counter-reformation na gagawin natin para matigil itong pagdami ng mga tagasunod ni Martin Luther at sa kanyang pinaglalaban ng mga ideology. Who was the first Protestant religion, mga kapatid? Though the Roman Catholic Church had faced opposition before the 16th century, it was Martin Luther's doctrine that led to a true split in Western Christianity. So from Martin Luther, nung magsimula na pong Reformation, nagbangon na po yung iba't ibang mga sekta ng pananampalataya. So mamaya po makita natin. Later on po, di-discuss po natin yan. For this reason, Lutheranism was the first Protestant faith, mga kapatid. Ito yung first Protestant faith dahil siya po talaga ang, bagamat maraming reformers na dumaan, pero nagpa-gimbal talaga ay itong si Martin Luther, no? Sa simbahang Katoliko. Who Protestant believe in, mga kapatid? Protestant believe in three essential beliefs. Number one, the Bible is the ultimate religious truth and authority. Kaya nga po, ito yung isa ring nilabanan ni Martin Luther. Dahil sa panahon na yan, 16th century, binabawal po na ang mga kaanib ng simbahan, ordinaryong kaanib ng simbahan, ay magtaglay o magkaroon ng sarili po nilang Biblia. At nung panahon na yan, medyo napakamahal po ng Biblia Kasi bago pa lamang nadidiscover ang tinatawag natin na printing press. Hindi kagaya ngayon na palasak ang Biblia abot kamay ng tao. Pero itong the Bible is the ultimate religious truth and authority according to Protestant belief. Ito po yung three essential beliefs. Ibig sabihin, pinagkakasunduan. Kahit iba't ibang branches po yung Protestantism, yung Protestant churches, dumami rin po siya. Pero ito po yung mga, kumbaga, common beliefs po nila. Ito po yung mga common na pinapaniwalaan nila na ito pong tinatawag natin na Biblia po, yung tinatawag natin na sola scriptura, the Bible and the Bible alone, is the ultimate religious truth and authority. Nalunod na kasi ang Catholic Church sa panahon na yan sa paniniwala na mas mataas ang otoridad ng simbahan kaysa sa Biblia. Kaya po maraming mga pinagtibay ng konsilyo, yung tinatawag nilang Council of Trent, Council of Laodicea, at iba't iba pang mga konsilyo na nagmi-meeting din yung matataas na mga Catholic religious leaders at kung ano man daw po ang pagtibayin nila, mas mataas yun kaysa sa Biblia. Ito po yung nilabanan ng mga Protestante sa panguna ni Martin Luther. Sabi nila, the Bible is the ultimate religious truth and authority. Alam din natin ang kwento tungkol kay Martin Luther. Kung paanong noon ay pinagbabawal ang magbasa ng Biblia, pinagbabawal din ng mga kaanib ay magkaroon ng sariling Biblia at medyo talagang limitado pa rin. Siya po ay nakadiscover ng Biblia doon sa dungeon ba yan? Tawag sa ilalim, no? Iba yun sa kanyang pagmamasid, sa kanyang pagdidiscover, nakita niya sa isang silid, sa ilalim, parang underground, yung Bibliang nakakadena, nakakadena pa, no? At nabuksan po niya, nakita niya pa, pinag-aralan niya mabuti, at nakita niya ng kaligtasan po, ay nakasalig dapat sa Biblia. Ito dapat yung Biblia ang pinakang main authority sa pananampalataya at hindi po ang mga pinagtitibay ng konsilyo o ng simbahan. Through a belief in Jesus Christ and the grace of God, human beings can find salvation. Ito po ang kanilang pinaglaban. Pananampalataya kay Jesus at sa kanyang biyaya, ang mga tao ay magkakaroon ng makasusumpong ng kaligtasan. Ang sabi kasi ng simbahan, wala kayong kaligtasan kung hindi kayo kaanib ng simbahang ito. Wala kayong kaligtasan kung hindi kayo magpapamisa. Wala kayong kaligtasan kung hindi kayo mangungumpisal sa confession booth sa magitan ng mga pari. Kaya kapag nagkasala ang panahon na yon, ay alam ng mga pari ang kasalanan ng mga tao. Dahil sa kanila po lumalapit through confession booth para po sa mga hindi naging Katoliko, ng mga estudyante natin sa LIBS. Yung confession booth po ay isa itong booth
Isang maliit na silid sa loob ng simbahan ng Katoliko. Hindi ko lang alam kung meron pa nito ngayon. Na kung saan po ay merong maliit na butas doon at yung isang miyembro ay nagkukumpisal, merong naka-duty doon na priest sa loob. Mag-uusap sila kahit hindi nagkakakitaan masyado ng kanilang mga muka. Through ano lang, doon sa maliit na bintana. Ano bang kasalanan mo anak? Sabi ng pare. Ako po ay nagnakaw po ng langka na hinog sa kapitbahay. Ay sige, ano pang iyong kasalanan? Nagkukumpisal yung isang miyembro doon sa pare, sa confession booth. At pag sabihin ng pare, okay, ano pang iyong kasalanan? Ay ako po ay nangaliwa sa aking asawa. Sabihin ng pare ay doon sa iyong pagnanakaw ng langka ay 5 ama namin, 5 Aba Ginoong Maria. Sa pangaliwa mo sa iyong asawa ay 10 ama namin, 10 Aba Ginoong Maria ang iyong panalangin. Parang ano yan, parang sa confession booth, ang pari ang nagbibigay ng ng guidelines kung anong gagawin niya ng kaanib para mapatawad ang kanyang kasalanan. Kaya may biro pa nga doon, di ba? Father, pwede bang 10 ng panalangin dahil meron pang mahihinog ng langka? May plano pa siyang kukunin pala. Magko-confess pero may kukunin pa pala siyang kasunod. Di ba? So, ibig sabihin hindi talaga totoong nagsisisi. So mga kapatid, yun po ang kinagis na nating paniniwala. Bagamat hindi natin sila masisisi, pasalamat na lang tayo dahil tinawagan tayo mula doon sa ganung paniniwala. Tayo ay napasama sa Protestant Church. Particular sa Seventh-day Adventist Church mga kapatid. At tingnan natin mga kapatid, itong pangatlo yung all Christians are viewed as priests and can communicate directly with God. Yan po ibinase sa ano? Priesthood of all believers. Yung laging binabanggit ni Doc Ray, di ba? Nasa, ano yan? First o Second Peter. Nakalagay po yun, di ba? Na yung priesthood of all believers. First Peter 2:9 ba yun? O Second Peter 2:9. Ito po yung pinagbasihan ng mga talata. Tingnan natin sa ating Biblia. First Peter 2:9. Datapot kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kagilagilalas na kaliwanagan. Sa English version, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Ito po yung sinasabi mga kapatid, no? Tayo daw po isang lahing hirang, bayang sariling pag-aari ng Diyos, royal priesthood. So yung royal priesthood, ang tinutukoy po dito ay lahat ng mga tumanggap kay Kristo ay royal priesthood. So itong paniniwala ng Protestant, no? All Christians are viewed as priests. Di ba? Ang Catholic naman sinasabi na hindi ka madiligtas o makakarating sa langit o makaka-communicate sa Diyos. Kailangan ang tagapamagitan. At instead na si Christ ang maging tagapamagitan, ang inilagay nila yung mga human mediators. Nilagay nila ang mga pari na kailangan doon lalapit ang mga tao para sila ay makarating ang kanilang mga petitions, ang kanilang mga panalangin sa Diyos. So what is the symbol of Protestant? Ito yung pinag-uusapan natin kay Doc Piral nung Sunday, no? Generally speaking, ang symbol po ng Protestant ay cross. Pero may pagkakaiba ang cross ng Protestant sa cross naman ng Catholic Church. The most common symbol in Protestant churches is the cross. Kahit nga sa Adventist Church, yung ating logo may cross, di ba, sa gitna. Kasi ibig sabihin nun ay Christ-centered itong church na ito, no? At kinikilala natin yung sacrifice of Christ as anong tawag doon? Yung ating sacrificial offering para matubos ang ating kasalanan. The cross symbolizes the centrality of the life. Dahil sa cross, nagkaroon tayo ng buhay, no? Bagamat yung cross ay simbolo din ng kamatayan, dahil doon namatay si Jesus, ang ating Panginoon, ngunit simbolo din po yun ng nasa pagitan ng pagtubos doon, namatay ang Panginoong Jesus doon, nagkaroon din tayo ng buhay, pag-asa ng buhay dahil sa kanyang kamatayan. His pain, di ba? Sabi ng Isaiah 53, His pain, your gain. Death and resurrection of Jesus Christ. Yung cross naman natin ay
simbolo ng kamatayan at pagtubos sa atin ng ating Panginoong Hesus. Pero most Protestant crosses are not crucifixes. Ano ibig sabihin ng crucifixes? Yung pag sinabing crucifixes, ito yung mga cross na meron pa rin nakasabit. Nakakita ba kayo ng Protestant church na may cross sa pulpito nila tapos may nakasabit pa rin na Kristo na rebulto? Ewan ko lang po sa ibang simbahan, pero sa Catholic Church po ay nandyan po ang crucifix na tinatawag kahit yung mga sinasabit nila sa kanilang mga kwintas. Nandun pa rin ang Kristo na nakapako. Sa kabila ng lahat ng katotohanan, na wala na po siya roon. Dumaan lang siya doon sa cross. Hindi po siya nanatili doon. 'Di ba? So bumaba na siya roon eh. Noong Friday ng hapon din, binaba na siya roon eh. Inilibing sa libingang bato. After how many days, siya po ay nabuhay early in the morning ng Sunday. At yan po, nakita ng mga disciples. Do not have the body of Jesus portrayed on the cross. Yun po mga kapatid, yung crucifix na tinatawag. Kahit gumagamit po ang ibang Protestant churches ng cross as symbol of Protestantism or Christianity, ay wala naman po itong nakapako pa rin doon na image o kaya rebulto mga kapatid. Who started the Protestant Bible mga kapatid? Sino ba ang nagsimula ng unang Protestant Bible? Kasi yung Catholic Bible na ginagamit natin ngayon, kahit noon mga kapatid, ay naka-integrate pa dito yung tinatawag natin na apocryphal writings. Yung mga hidden things, yung mga uncanonized books like Maccabees, nandun yung mga Maccabees, nandun yung Tobit, di ba? Kaya nga po, yung mga aral po ng Catholic Church, marami po doon ay hinugot nila o ibinase nila at tinatawag nating apocryphal writings. Yung apocryphal writings po, yun po yung mga aklat na uncanonized, mga hindi po pumasa sa tinatawag nating sukatan. Sukatan o kaya ay yung standard para sabihin ang aklat ay kinasihan ng Diyos mga kapatid. Meron tayong presentation tungkol sa reasons why Protestant in general reject the Apocrypha. Siguro pag may mga related na mga subjects, ipipresent ko namin sa inyo ito. Ito po ang ilan sa mga Biblia po o yung aklat na idinagdag po sa Catholic Bible. Esdras, Tobit, Baruch, Wisdom of Solomon, 1st and 2nd Maccabees, Judith, saka yung addition to Esther, at meron pang iba. Ang tawag doon ay mga apocryphal writings. Sino po ba nag-start ng Protestant Bible? According to the history, the first proto-Protestant Bible translation was Wycliffe's Bible. Si Wycliffe po ay isa din po sa mga Protestant reformers that appeared in the late 14th century in the vernacular Middle English. So yun po, galing sa Greek and Hebrew. Yung Wycliffe's Bible po ay lumabas ng 14th century sa vernacular Middle English. Yun po yung first proto-Protestant Bible translation, Wycliffe's Bible. Tandaan niyo po yan, nalabas sa examination. Dapat makasama po yan sa inyong summative report. Okay, Wycliffe's writings greatly influenced the philosophy and teaching of the sect proto-reformer na si John Huss. Si John Huss po ay nabuhay din noong 1369 up to 1415 mga kapatid sa history. Okay? Who is the head of the Protestant Church mga kapatid? Common terms for Protestant leaders include, may tinatawag tayong, kumbaga sa Catholic Church ay may Pope, may Cardinals, meron silang mga Monsignor, na tawag doon. Merong mga priest. Sa Protestant naman ay meron din tinatawag na minister o ministro. Ibig sabihin ay mga lingkod, pastor, priest, pari. May tinatawag din ng mga priest, like for example sa Anglican, Episcopal tradition, meron din po. At common din po sa mga Protestant churches yung tinatawag ng mga deacon, elder, bishop. At yung bishop kalimitan po ginagamit din ng mga evangelical church. Yung mga churches, yung mga tawag nila sa mga matataas po nilang mga pastor o ministro ay bishop. In some traditions, deacons are clergy. In others, it is a temporary
elected office. Sa atin po, ang deacon ay temporary elected office po yan. Sa ibang mga simbahan, ang diakono po ay mga clergy din. Ibig sabihin yung mga theologian din. Women may be clergy in some Protestant denominations. Sa atin ay pinapayagan namang mag-aral ng theology mga kababaihan natin, pero hindi pa po allowed na maging district pastor o maordinahan. Okay. Pero may mga nabalitaan tayo, mga naging church pastor na mga babae, nag-graduate ng theology, pero in-encourage sila na pumunta na sa teaching kasi wala pa rin pong, hindi pa rin approve ang tinatawag natin na ordination ng kababaihan ng mga theologian sa konteksto po ng Seventh-day Adventist Church. Why do Protestants not believe in Mary? According to John Calvin, he stated that Mary cannot be the advocate of the faithful since she needs God's grace as much as any other human being. If the Catholic Church praises her as Queen of Heaven, it is blasphemous and contradicts her own intention because she is praised and not God. So ito po yung pananaw ng mga Protestante. Nanggaling po ito kay John Calvin, katulad din ng ating pananaw ngayon, Seventh-day Adventist, na si Mary ay ginagalang natin dahil pinagpala po siyang babae, mapalad na babae dahil siya po ay ginamit ng Diyos para magkatawang tao ang Panginoong Hesus. Dahil ang isang Diyos ay hindi naman magiging tao kung hindi magkakatawang tao. At ipapanganak ng isang babae na tao. Kaya nga po tinawag na tao kasi dinala ng tao. Kaya nga nung may balak si Jose na iwan niya sana si Maria dahil nasumpungan niya na bago pa sila ikasal, ay nalaman niyang nagdadalang tao. Kaya ang sabi ni Joseph ay gusto niyang sanang tumakas at hindi na pakasalan si Maria. Pero sabi ng anghel sa kanya, huwag kang dalawang isip na pakasalan si Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay lalang ng Espiritu Santo. Akala niya kasi may nauna sa kanya eh. Bagamat si Joseph ay hindi naman siya binata nung siya mapangasawa niya si Maria. Ngunit mga kapatid, meron siyang balo siya eh, balo. Meron siyang mga anak sa una bago niya napangasawa si Maria na dalaga, virgin, 'di ba? So, bagamat naglihi, ay hindi po naman by natural conception, kundi through the power of the Holy Spirit. Okay? Nililiman ng Holy Spirit para yung Panginoong Hesus ay dumaan sa pagiging tao. Kailangan dumaan sa tao, ipaglihi ng isang tao, ipanganak ng tao para yung tinatawag natin na incarnation. Na binabanggit po yun sa John chapter 1 verse 14. Nagkatawang tao ang berbo, yung Diyos na nagkatawang tao po. At nakita natin ang kanyang kalwatian, sabi ng mga alagad. Okay. What were the seven most known branches of Protestantism? Magtitira tayo ng ilang minutes para sa discussion. And then ito po, what were the seven most known branches of Protestantism? Number 1 po dito sa history, Adventism, Anabaptism, Anglicanism, Baptist, Calvinism, Hussites, Lutheranism, and Methodism. Ito po yung seven most known branches of Protestantism. Pero galing po dito sa 7, naging 8 pala to, no? 8 na po ito. Galing po dito sa mga 8 na mga branches of Protestantism, marami din po ditong mga branches ito. Like for example, yung Adventism, may mga lumabas yan ng mga Reform Movement, di ba? So, marami dyan. May mga offshoot na lumabas dyan. Merong mga former Adventists, di ba? Yung mga modern ngayon na kinakaaniban nila Balbiran at saka nila Widows. So, yan sila. So, Anabaptism, itong Adventism, ang pangunahing paniniwala po nito ay yung Sabat. Na Sabat, nandyan din po yung second coming of Christ. Kaya yung dito nang galing po yung Seventh-day Adventist Church sa Adventism o sa Advent movement na to. Nanggaling po yung Seventh-day Adventist Church na na-registered noong 1863 na kinakaaniban po natin ng pangunahin nating paniniwala ay nakatatak doon sa ating pangalan ng simbahan natin. Seventh-day Adventist because we are keeping the Sabbath holy, seventh day. And then Adventist because we are waiting for the second coming of Christ. Ito namang Anabaptism, isang grupo rin po ito ng mga mananampalataya
na ang pangunahin din po paniniwala nila ay instead na wisik-wisik at buhos-buhos yung binyag na kanilang dating paniniwala sa Catholic Church, nasumpungan nila na ang bautismo pala at binyag, ang bautismo palang tunay na biblikal ay inilulubog, hindi lang po winiwisikan o binubuhusan. So Anglicanism, nandiyan din yung Baptist. Marami din po naging branches ang Baptist. May Southern Baptist, may Grace Baptist, Calvinism, Hussites, at saka itong Lutheranism, Methodism. Methodism po, marami din pong naging grupo na po ito sa modern times. So ito lang po muna ang aking presentation mga kapatid. At kung meron kayong tanong, itinira ko yung mga 17, 42, 18 minutes para po sa ating sharing time. Ano ba? Discussion, kung may mga clarification kayo, tanong, pagsalusaluhan nating sagutin ang inyo po mga katanungan. At kung may gusto po kayong i-clarify dito sa ating discussion, ang ibang tanong po na hindi masasagot siguro ngayon sa next na mga presentation natin, meron pa tayong 2 o 3 na mga sessions para po i-discuss ko pa po yung itong mga itong 8 na mga ano to, major branches ng Protestantism. Matatalakay po natin siguro mabilisan lang sa susunod nating mga discussions. Okay, open na po ang ating panahon para po sa mga nais mag-share ng kanila pong mga natutunan or clarification or may gusto magtanong dito po sa ating pag-aaral. Anybody? Tanong po, Yes po, Pastor. yes. Kasi di ba hindi inaordinahan yung babaeng pastor? Bakit yung mga elder na babae ay inoordinahan? Yun nga po, ano, Babae din bakit naman. yung mga elder na babae natin ay ordinahan? Samantala, yung mga pastors na gustong maging district pastor at maging ordained pastor ay hindi po inordinahan. May panahon po kasi doon sa General Conference na parang papayagan na sana po nila na ang mga babae maordinahan. Pero dumating po yung time na parang pinayagan na nga po sa mga elder. Pero sa mga pastor, kasi nauso po yun, kasi may mga lugar daw, may mga simbahan tayo na walang qualified na tumatayo na mga matured na mga lalaki para manguna sa church as elder. Elders po pag babae, no? So kaya po sa occasional, ang tawag doon, pinayagan doon sa mga lugar na talagang wala pong ano, para lang makafunction sila doon sa mga function as elder, katulad ng mga dedication or pag-lead ng tinatawag natin na ano na Santa Cena. Kasi ang trabaho ng ordained elder hindi naglalayo sa trabaho ng pastor eh. Sa dedication, pwede ka mag-blessing. Pero pagdating sa ano, naghigpit pa rin sila doon sa ministerial work. Hindi pa rin talaga pinayagan yung babae. Pinagdidebatihan pa rin po nila ng babae. Hindi pa rin talaga pinayagan na maging ordained pastor. Kaya kahit maraming nagtitake ng theology, pumupunta rin sa teaching. Kasi hindi nga sila rin mga ordained bilang uh, woman, woman pastor. So yun po yung aking nasagap sa ayon sa aking pagkaalam kung bakit po. Kasi may biblical basis din po naman kasi doon na hindi dapat manguna sa church hangga't maaari ang babae. Dahil ang puno ng iglesia po, dapat lalaki talaga. Si Christ nga po ang pinakang ulo ng iglesia. Sa tahanan po, dapat lalaki din talaga ang pinakang nasusunod o king, puno ng sambahayan. Hanggat may babae at may lalaki, lalaki pa rin dapat ang puno ng ating pamilya. Hindi po babae ang namumuno sa pamilya. Sa Diyos, ganun din po eh. No? Kung paano si Christ po ay lalaki ang Panginoong Hesus ay ulo ng iglesia, lalaki din po yung dapat na namumuno sa ating church. Yun po mga kapatid. Pero case to case basis nga po, sabi ko nga sa inyo, may mga lugar na pinayagan. Actually, dito ba sa amin, may ibang mga simbahan, sa ano yata sa Tumawini, yan sa Tumawini, Isabela.
Meron diyang isa hanggang ngayon more than 10 years na kami dito pero nung dumating kami, elder na yun eldress. Hanggang ngayon, eldress pa rin siya. Elder pa rin babae. Pinayagan po. Pero parang hindi pa rin komportable kasi ang mga kaanib na elder natin babae. Kaya po hindi po yun talaga pinopromote although pinapayagan sa ibang instances pero hindi po yun ideal. Parang may discrimination, no? Nasagot ko po ba si Sir Delia ang tanong niyo? Okay po. Hindi pa po formally accepted talaga na ang babae po ay maordinahan. Parang pinayagan lang po muna sa eldership dahil po sa may mga churches nga po tayo na babae lang available at qualified na manguna. Pero hindi po yun ang ideal. Wag naman po magkatampo ang mga kababaihan. Parang may discrimination, no? Okay. Sige po. Any question? Meron pa pong katanungan or gusto mag-share? Added information po sa ating tinalakay. Actually, para introduction pa lang po ito. Hindi pa talaga ito yung nakakabitin nga eh. 3 sessions lang po ito. Crash subject lang po ito para ma-fill in lang po natin yung sa fast trackers matapos lahat ng subjects na nando sa ating curriculum bago daw po tayo gagraduate. No? Yung mga graduating class this coming September. Sir Ono Sagmayaw, nakita ko pong tumataas kayo ng kamay. From Baguio City, Yes, sir. Elder. Sige po. Ang tanong ko po Share ay, the password. bakit kaya, sir, ang inaamin natin na ang Catholicism ay ang first na Christian o kay denomination? Ano ba ang tawag natin dito sa yung mga churches even during the first and second century na tinatag ng mga apostoles or the apostolic church? Bakit hindi natin i-consider na mas nauna ang mga yon kaysa sa Catholicism? Yun po ang pinagtataka ko kasi kung tutuusin yung mga Judaism, ano ba ang ah, pagtawag natin sa kanila at yung tinatag nga ng mga apostol ng mga churches, bakit hindi natin sabihin na mas nauna ang mga yun kaysa sa Catholicism? Kaya sikat tuloy yung mga Catholic. Yun po ang concern ko, sir. Maganda po ang tanong niyo, Sir. Ang pinag-usapan kasi po natin dito, Protestantism, itong Protestant Reformation po pinag-usapan natin. So, ang tanong dito kanina, alin bang nauna? Catholic Church o Protestant Church? Kaya ang sagot natin dito kanina ay nauna ang Catholic Church sa Protestant Church. So, pero pag sa pinakang matanda po, kung history ng church ang pag-uusapan natin, ay may mas nauna pa sa kanila. Actually, itong Catholic Church, mga kapatid, ito yung naman yung dating Apostolic Church eh. Ang problema lang dito, na-adapt niya kasi, nahaluan siya ng paganism. Kaya nga po, nag-protest ang mga tao na lumabas dito. Okay? So, kaya lumabas po sila. Pero kung sa patandaan po ng kung alin ang mas matandang simbahan, o church, hindi po mga kapatid, ang Catholic Church ang nauna. Kasi sa Old Testament, meron na rin tinatawag na church eh. Yung remnant church, meron na rin po eh. Kahit yung grupo ni Noah, church din yun eh. Yung family niya na naligtas eh, remnant church yun eh. So yung sa ilang, tuloy-tuloy po yan, yung sa history. Pero dito na sa Apostolic Church, dito na po mga kapatid, yung sa history ng Apostolic Church, itong Catholic Church ang nanggaling doon pero nahawaan po ito ng paganism. Kaya nga po, kailangang mag-protest dito dahil hindi nila matanggap na yung mga aral na humalo dito sa tinatawag nating Kaya nga ang Diyos ay tumawag ng mga reformers para sila po ay magbangon ng mga nayurakang mga katotohanan, no? Nayurakan trampled on the ground, yung mga katotohanan na nahulog sa lupa, no? Ibinagsak dahil po sa ginamit ng kaaway itong church na to para maging blinded ang mga tao sa truth. Mas pinaniwalaan ng mga traditions, mga pinagtibay ng mga konsilyo sa halip na paniwalaan na yung Biblia.
So yung dating Apostolic Church na biblical ang base nila, kung alam niyo po yung sa Revelation, mapag-aralan pa natin eh. Yung seven seals, kung paano nahawaan tong church na ito, nag-iba't ibang kulay nung kabayo na nandoon, simbolo ng iba't ibang period ng history, na itong true church na to ay nahaluan po ng paganism, kaya nga pinalabas ng Diyos ang kanyang bayan dito sa simbahang ito, sa mga kapatid. Kaya nga po, yun, no. Pag pinag-usapan po, alin na una, Catholic, sa pagkakatayo, sa Catholic Church o Protestantism, Protestant churches, nauna po ang Catholic. Pero hindi po sila ang kaunahan sa Ang, history po ng Biblia. ang Kasi concern ko dito na isa, kung ang Seventh Adventist is continually from the doctrine of the early churches, di mas nauna pa tayo sana eh. Kasi tuloy-tuloy ang ating doktrina, kaya lang inibilang natin ang ating pangalan. Pero yung doktrina, parehas pa noon ng Apostolic Church eh. So, Tama po. kasi Tama ang po. sinasabi ng mga kasi Catholic, sabi nila, nauna kami sa inyo eh. Yung Bible nga eh, sa amin nang galing. Oo nga, sila ang nag-bind doon sa Bible. Pero yung doctrine nila is, siyempre, yun nga, na Compromise na po. naging marami ang paganistic nakasama doon. Pero sa atin ay talagang yung remnant doon sa Apostolic Church ay parehas tayo. Tama Kaya po. Kasi consider nila yun na mas nauna pa tayo. tama po kasi kaya nga po makikilala daw po natin ang true church ngayon sa aral, hindi po sa pangalan, di ba? Sa aral. So kung titingnan niyo po, yung Apostolic Church talaga, yung early church, yung sa New Testament church sabihin natin. At kung makita po natin yung pananampalataya, kahit sa Old Testament times pa, yung pananampalataya ng mga tapat sa Diyos. Kung susuriin mo lahat ng mga simbahan ngayon, ay itong mga bumangon ng mga iba't ibang mga reformers, may kanya-kanya pong dalang ano yan eh, may kanya-kanya silang dala na mensahe na dapat mabago. For example, yung Anabaptist o kaya yung Baptist to, ang kanilang pinaglalaban, hindi dapat buhos, hindi dapat wisik ang pag-ibinyag, dapat lubog. O di, yung Adventist, kinuha niya yun. Tama ito. Biblical itong paniniwala ng Baptist. Dapat ay lubog ang pagbabautismo katulad ni Kristo, hindi itong binago ng malaking simbahan na wisik at saka buhos. Dapat ay lubog. Kaya nga baptizo to immerse, to submerge into water. So, kaya yun nga po, sabi ni Doc Ray, i-discuss mo nga, sabi niya sa akin, i-discuss mo nga yung kung paano, saan nanggaling yung mga belief ng Adventism na nabuo, saan nanggaling yung ating mga paniniwala, yung ating mga doktrina na niyakap natin, saan nanggaling. Kung trace back natin mga kapatid, halos lahat ng mga reformers na nagbangon ng iba't ibang mga turo at mga ideologies na biblical, back to the Bible program kasi yan eh, ang Panginoon Diyos mga kapatid ay tumawag ng mga reformers para yung mga truth, yung mga katotohanang naibagsak sa lupa, yung sabi nga trampled on the ground, niyapakan at niyurakan ng mga tao, ay ibinabalik ng Diyos unti-unti. Kaya nga doon sa mga reformers na yan, from different period of the ages sa history, may kanya-kanya silang dalang katotohanan na ibinabangon nila. Kung titingnan niyo po ang Isaiah, chapter 58, may binabanggit doon na tatawagin ng Diyos. May prophecy po dito eh. May yung kanyang remnant church tatawagin niyang repairers of the breach. Tagapaghusay ng sira ng mga nasirang dako. Kaya ang tawag sa kanila yung mga repairers of the breach, no? Tagapaghusay ng mga nasirang dako. Yan. At sa chapter 58 po yung mga kapatid, makikita niyo po 'yon. Ayan, sa verse chapter 58 po, nakalagay dyan mga kapatid. Tingnan nyo po dyan, makikita nyo na meron talagang inaasahan ng Diyos na yung remnant church niya sa last days ay babangon at tatawagin mong tagapaghusay ng sira. Kita nyo po yung Sabat, yung Sabat, galing din yan sa sino ba yung mga nauna? Anabaptist. Anabaptist po, Sabbath keeper. And then, Sabbath and baptism yung yung na-revive nila eh. Tapos yung second coming sa militarized movement nanggaling, di ba? So yung si Jesus muling darating, tiyak na darating, humandaking siya sa lubungin. So doon galing. Yung kay Luther,
At yung kay John Wesley, mga kapatid, yung paglago, dapat pala lumalago. Dapat pala tayo nagpapakabanal. Yung mga iba't ibang mga reformers na to, na bumangon, may mga dala-dala, kabanalan, paglago, baptism by immersion, Sabbath as the seventh day of the week. Yan po ay nagsama-sama mga kapatid. At ang nakakatuwa isipin, na yakap ng Adventism, yung mga dala ng mga reformers na pagbabagong ginawa sa panahon po ng Reformation. Kaya nga kung titingnan niyo po sa presentation nga ni Mark Finley na panood ko, tuwan-tuwa ako na makita ko. Mula doon sa Dark Ages, nung ibinangon na ng Diyos ang Reformation, nagbangon ng mga reformers, itong mga pinipresent ko sa inyo mga reformers, may mga dala-dala silang kanya-kanyang aral, pero ang mabuting balita, lahat ng mga ibinangong liwanag ng mga reformers, yung mga katotohanan ng ibinagsak ng dating Apostolic Church dahil nahawaan sila ng paganism, yung ibinangon ng mga katotohanan at liwanag, nasa atin po ngayon, dala-dala po natin. Naniniwala tayo na ang bautismo ay paglulubog. Naniniwala tayo na ang Sabat ay kapitong araw, according to the fourth commandment. Naniniwala tayo na ang Kristiyano dapat hindi lang nababautismuhan, dapat dumalago. Yung justification by faith ni Martin Luther, dapat ang isang tao hindi naman kailangan ibayad para maligtas. Kailangan siyang makilala niya si Kristo at ariing ganap siya na parang hindi nagkasala. Yung mga katotohanan yan, marami pang iba mga kapatid, ay nayakap po ng Adventist Church. Kaya maganda pong matalakay natin kung mahaba-haba sana eh. Nakita po natin mga kapatid, ang Apostolic Church na nahawaan, ito na nga pong sinundan na parang ito na yung Catholic Church eh, na nahawaan nga po ng paganism. Kaya nga sabi ng Panginoon, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko. Di ba? Doon sa Revelation 18 verse 1 to 4, pinalalabas ng Diyos ang kanyang bayan kasi naging kulungan ito ng naging patutot. Dating remnant, dating babaeng dalisay pero naging babaeng patutot. Di ba? Sabi nung nakikamalala, sabi sa Ilocano, nag-adultery, nag hindi naging tapat sa kanyang Diyos. Kaya nga, yung damit na yon, yung kabayo, mula sa pure, puting kabayo, naging pula, naging itim, naging dark gray, naging gray, di ba? So may history po yon at siguro matatalakay natin dito. Bakit maraming mga simbahan ngayon, kung mabibigyan tayo ng pagkakataon, baka tingnan ko yung files, why so many churches today, tingnan natin ano bang reason ba't maraming mga simbahan ngayon. So dun po sa Protestantism, maraming nag-branch out na po yan. Bumangon lahat ng mga Protestant churches po ngayon. Ang malungkot mga kapatid, sa kabila ng nagprotesta pa rin to mga to, maraming nagprotesta sa Catholic Church. Ang malungkot mga kapatid, dala-dala pa rin nila ang aral ng Catholic Church. Katulad ng Sunday keeping. Di ba? Inaaway nila yung mother nila eh. Ikaw naman ay idolatrous ka. Ikaw ay marami kang mga revolto. Sumasamba ka sa mga Diyos-Diyosan, sabi ng mga Protestant churches, di ba? Ng mga evangelicals. Binabatikos nila ang Catholic Church. Sabi ng Catholic naman, anak pa rin naman kita. Yung maternal string, hindi pa naputol. Nakakabit pa rin sa'yo. Bakit? Sa pangingilin mo ng linggo, anak pa rin kita. Kaya may binabanggit sa Revelation na ina ng mga patotot, itong Catholic Church, ina ng mga patotot. May mga anak siya. At yung mga anak niyang yon, yung mga Protestant churches, na sa kabila na nagprotesta sila, nilabanan nila yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pero inadapt pa rin nila yung false Sabbath. Kaya mga anak pa rin sila ng harlot woman, ng ina ng mga patotot. Kasi sila po ay mga sumunod pa rin sa maraming mga aral ng Katolisismo. So maliwanag po ba mga kapatid? Mayroon pa po bang tanong? Si Ma'am Sherlyn. Okay po ba, Sir Elder Sagmayaw? Honor. Nasagot po ba ang tanong niyo? Question po. Si Ma'am Sherlyn po ba ito? Yes po. Sige Ma'am Sherlyn, Prof. Gandang gabi po. Good evening po. Ito yung 7 most known branches of Protestantism. Kasi, di ba, Adventism. Meron kasi akong friend sa US. Adventist siya. Yung wife niya, a member ng Seventh-day Adventist Baptist. So, nagkakasundo sila na sumisimba sila sa church on Sabbath, pero magkaiba sila ng sect.
How much ang awareness natin dun sa difference nung Seventh-day Adventist Baptist? Okay, thank you so much. That's a very good question, Professor Sherlyn. Alam niyo po, sa history po, ay dyan po tayo galing din sa Seventh-day Baptist na yan. May history po tayo na kasama natin sila noon, nung bago pa lamang pong yumayabong ang Protestantism, yung Sabbath keeping actually, di ba sila Joseph Bates, mga ano, na-adapt din natin yung Sabbath keeping as seventh day of the week. So nagkakaiba lang tayo din sa mga ibang mga beliefs. For example, sa pagkain. Ang mga Seventh-day Baptist, ang alam ko, ang kumbaga sa atin, ang Seventh-day Adventist, ang ating two primary doctrines ay nandun hinugot dun sa, yung pangalan natin hinugot dun sa Seventh-day Sabbath at saka dun sa yung Seventh Day, according to the fourth commandment, we are keeping the Sabbath day holy. No? Tapos Adventist because we are waiting for the second coming of Christ. Yung Seventh-day Baptist, ang pinakang highlight po ng kanilang ano din po ay Sabbath din po sila. Pero at saka Sabbath at saka po yung baptism ang kanilang primary doctrines, mga kapatid. Kung titingnan mo po sa history ng Adventism, ano po yan, kasama natin yung mga Seventh-day Baptist na yan. Diyan, kumbaga, nung bago pa lang nagkakaroon ng mga specific na mga denomination like Seventh-day Adventist, like mga Southern Baptist, mga Lutheran, pagkagaling po dun sa tinatawag natin na Reformation, after the Reformation, nabubuo na po kasi OCSA. Kasi nangyari po dito, nagbabakod na sila eh. Parang yung Lutheranism, lahat ng naniwala sa prinsipyo ni Luther, lahat ng naging followers niya, nagtayo na silang simbahan, binakuran na nila. Kaya naging Lutheran Church. So yung Methodism, sa yung mga ideologies, yung mga Reformation, yung mga Reformers, namulot din sila doon ng mga gandang mga aral sa ibinangong mga katotohanan galing sa apostate church o kaya galing doon sa tinatawag nating harlot woman sa malaking simbahan. Humiwalay din sila, nagbakod na rin sila ng kanila. Kaya po nagkaroon ng mga tinatawag na particular denominations, mga kapatid. Pero may mga dadalasang aral, katulad po kagaya po ng Worldwide Church of God. Ang Worldwide Church of God po na founded by Herbert Armstrong, Sabbath keeper din po sila. Worldwide Church of God. Pero ang kanila pong pangingilin po ay sunrise to sunrise. Sabado rin po pangilin ko nila. Minsan nga, naghahanap kami ng simbahan sa Manila yata yun eh. Pakidala nyo nga po kami sa simbahan ng Sabadista. Sakay kami ng tricycle. Dinala kami sa Worldwide Church of God. May simba nga naman. Pero ang kanilang paniniwala ay sunrise to sunrise. Ano po yon? Ang Sabat po nila nagsisimula sa pagsikat ng araw ng umaga ng Sabado hanggang sa pagsikat ng araw ng Linggo. So tayo po, ang sinusunod natin ay ano po? Sa inyong pagkaalam, ang Worldwide Church of God, Sabbath keeper sila, pero sunrise to sunrise po sila. Tayo po, ayan po. Sunset to sunset po. Sunset to sunset. Ano po mas tama sa palagay nyo? Sunset to sunset ang tama. Yes. Ano pong ating reference po? Sa sunset to sunset na ating pong celebration ng Sabbath. Anong ating reference? Sa creation kasi, ganun sir eh. Tama po, nagkahapon, nagkaumaga, di ba? Sa creation. Yes, Opo, nagkahapon, nauna yung hapon, tapos nagkaroon ng umaga. Pero ano pa yung sa Leviticus, mga kapatid, I would like to share to you. 23:32. Yes po, 23:32. Mula sa paglubog hanggang sa paglubog, ay papangilin nyo ang aking mga Sabat. So sinabi rito, no, from sunset to sunset. At saka sir, 23. yung Church of God kasi nagsiselebrate sila ng ceremonial. Ay, meron pa silang ceremonial na ginagawa. Yes, meron silang ceremonial. Okay. Ano pong mga example, Sir Henry, ng mga ceremonial na ginagawa po nila? Ceremonial Sabbath? Yeah, may sinusundan sila kasi meron kaming dating Church of God eh. Tsaka ni Armstrong. Ano talaga sila? Text nga tayo bakit daw inalis natin yon. Ano bang karapatan ng Adventist para alisin yon? So, yes sir. Sila nag-observe sila niyan.
Sir Maliban sa Henry, sunrise to sunrise sila, nag-observe sila ng ceremonial law. Yung ibang Sir mga Henry, ceremonial law. ano Yes, po ang yes. ating pwede niyo bang i-share sa atin bakit yung sagot natin, bakit hindi na tayo nag-observe ng ceremonial laws o Sabbath? Ano bang ating pangatwiran po doon para ma-share natin sa ating mga classmates and Lemzians? Okay. May oras pa ba tayo? Kahit po 2 minutes lang. Okay. Siyempre sa atin naman ay kaya hindi na tayo nagsiselebrate ng ceremonial law dahil in Colossians 2:14, yan yung bahagi, mayroon kasi tayong tinatawag na ceremonial law, moral law, at ang moral law, yung the Ten Commandments, but the ceremonial law, ito yung mga pinako na sa cross in Colossians 2:14. Na lahat ng yon ay nakapasok doon sa mga rituals, ordinansa doon sa sanctuaryo, na lahat nakapokus sa ating Panginoong Yesus. Lahat ng ginagawa doon sa sanctuaryo na mga seremonyales, yun yung lahat na yun ay nakapokus sa Panginoon. At nung ang Panginoon nandito na sa lupa, siya namatay sa cross, sabi nga doon, ang katuparan ay si Kristo. So, inalis na yun. Yun ay mga palatuntunan na hindi na natin sinusunod ngayon. Opo, yung pagdadala ng tupa. Okay. So, mga bahagi lang po yun. Thank you po. Thank you so So, yan much. yun. Ay inalis na. Ipinako na sa cross yun. Wala na. Thank you so much po, Colossians Sir Henry. 2:14. Tama po, ginagamit din yan ng mga laban sa Adventism, no? Opo. Yung Colossians 2:14-17, ginagamit nila yan na ba't daw tayo nangingilim pa ng Sabat, ay binabagit yung Sabat na kasama dun sa mga ipinako sa krus. Kung suriin natin yon, yung binanggit ni Sir Henry nga po, yun po yung tinatawag na nomos. Hindi po siya entolay. Pag entolay, yun po yung mga Ten Commandments yun, kasama ang Sabat na Fourth Commandment. Pero yung nomos po, mga ordinances po yan, mga palatuntunan na, hindi po yan yung maraming Sabat po sa Biblia, hindi lang po isa, di ba? So, yung nasa Ten Commandments po ng Sabat, naiwan yan. Okay? Pero yung mga nasa ceremonial law, katulad ng ikapitong buwan, ikapitong taon ng Sabat, at yung sa Jubilee, yan po. Kasama po yun sa mga ipinako sa krus. Okay po, maliwanag yun sa atin, no? So, mas tama pa rin ba ang Pastor, ating gusto ko paniniwala? share yung yung kanina pala, yung So, sa Pastor, Wait lang po. Sir Henry muna po. mayroon Patapusin natin. Extend tayo ng konti. Total nagsimula naman tayo po. Medyo later rin, ano? yung tanong Inaantok kanina ba? doon sa kung bakit nauna yung Catholics, tapos tayo dapat ang nauna, di ba? Tama naman yun, nauna naman talaga ang apostolic at ang sa Panginoon. Yung ala kasi sa noong panahon ni Apostle Paul, yung pagkatatag niya doon sa church sa Rome ay talagang church in Rome yun. Yun talaga yung original. Yung Yes, lang dahil nahaluan lang. sabi nahaluan na nagkaroon ng time ng mga persecution na yan during that time. Kaya nga yung church in Rome ay na-overtake yun, naging Church of Rome. So yun ang pagkakaiba nun. Yung Church in Rome, naging Church of Rome kasi na-overtake na ng Roman Empire ng mga tradisyon na galing sa pagano. Kaya nga Tama po. namumuno na doon, mga priest pa rin, mga pare, na sabi nga, tama yon sila. Kumbaga, malinis sana kaso lang, yung Church in Rome, katulad na Church in Galatians, Church in Thessalonians, sa yung Church in Rome, ay naging Church of Rome kasi sila na nag-overtake. Yes po. Kaya nga, yung remnant, yung natira doon, na nanatiling yung mga nag-compromise, nagpatuloy sila, pero yung mga may remnant din kasi doon, sir, na naiwan na natiling tapat sa truth, na hindi nagpasakop doon. Kaya sila yung naging subject na ng persecution sa panahon ng Dark Ages. Tama po. Thank you for sharing. Yan po yung mga part ng mga history po na nare-recall natin. So, yun nga po. Kasi ang pinag-uusapan kanina ay alin na nauna? Catholic Church ba? O Protestant Reformers? Nauna talagang Catholic. Kaya nga nagkaroon ng Reformers dahil po sila po ay lumaban dun sa kasi naging pagan Rome kasi, di ba?
Oh, Papal Rome, naging pagan Rome. So, dominated na po talaga ng mga pagan practices yung simbahan na yan na itinayo. Na sa panahon po ni Paul nga po, nagkaroon tinatawag na, di ba nagkaroon siya ng missionary journey? Nakarating siya ng Rome. oh, Yan yung mga hikayat eh. Pero ang problema nga, niyakap nila kasi yung paganism instead na nanatili silang dalisay sa aral ng Diyos. So kaya ginamit na rin niya na, no? Ginamit na rin ni Satan na instrument yung mga tao dyan para palaganapin din po ang persecution, patayin yung mga banal na nagtatapat sa Diyos para gusto kasi ni Satan ma-eradicate lahat ng mga faithful sa Panginoon, di ba? Kaya may period oh. of dark ages, pinapatay ng mga tao. Actually, yung nag-persecute doon, Christian to Christian na yun eh. Oh, na merong iba't ibang Oh, ideologies. Christian to Opo. Christian na kasi under na ng mga ano na eh, kumbaga sa ano kung yung una ay from under ng pagan Rome, pero dahil nga ay na overtake nila ito. So nakakalungkot lang doon dahil yung nagpe-persecute na hindi na Roman Empire kundi yung mismong nasa loob na ng church. Tama. Okay, sige po. Ma'am Sherlyn, okay po ba? Nasagot po ba yung tanong nyo? Yes po, thank you po. Welcome, Ma'am Sherlyn. Okay po. 10:30 na po. Meron po bang wala nang magtatanong? Tayo po ay, kung ano po, i-reserve nyo lang yung ibang mga katanungan nyo sa susunod nating topic sa next week. Meron pa tayong 2 to 3 sessions po. At sisikapin ko po maikarga dito yung mga important information tungkol sa Protestantism. Sa susunod po, itatalakay na po natin yung mga general beliefs ng different Protestant churches. Sana kung isang semester po sana ito hanggang December. Pwede natin matalakay isa-isa po yung mga Iglesia ni Cristo, yung mga Lutheranism, yung Lutheran Church, Methodist. Matatalakay po sana natin yon, pero yun nga po ang problema natin. Limited po ang time natin, kaya po tayo na lang po ang bahalang mag-research. Nandiyan naman si Google para makita po natin yung mga information. Mag-ingat lang po tayo sa mga information na iba kasi minsan may mga bias din po. Pero kung dyan sa mga Britannica or yung mga neutral na mga sites, meron po naman dyan na ano. So, kapag history naman po ay usually yan po naman ay ano, yan po ay in general po ay nire-record lang nila yung mga nangyari sa nakaraang panahon. Ang mabuting balita mga kapatid, bago tayo magtapos ay yung mga katotohanan po na ibinangon ng Diyos kasi ang after the Dark Ages po, nagkaroon ng Reformation. Sa Reformation po ng mga kapatid, progressive po yung truth. Unti-unti pong ibinangon ng Diyos yung mga katotohanan ibinagsak ng diablo sa pamagitan ng kanyang mga instrument ng mga tao. So, di ba? Na overpower ng mga tradisyon, yung mga aral ng Diyos, yung Sabat pinalitan na ginawang linggo. So, yung baptismong lubog ay dapat ay lubog ay ginawa ng wisik-wisik, pinadali, wisik at buhos. Yung pamamagitan ni Kristo, dapat direct ang panalangin kay Christ. May mga confession booth. Ang dami pong pinasok talaga na nagdala po talaga ng malaking pagbagsak ng katotohanan po sa ground. Kaya nga po dun sa yung binabanggit ng text sa inyo kanina, Proverbs, Isaiah 58, binanggit po doon na meron talagang prophecy na after the dark ages, meron po talagang babangon na magiging tinatawag na tagapaghusay ng sira. Dito po sa Isaiah 58 verse 11, and the Lord shall guide thee continually and satisfy thy soul in drought and make fat thy bones, and thou shalt be like a watered garden and like a spring of water whose waters fail not. Verse 12, ang emphasis. And they that shall be of thee shall build the old waste places. Thou shalt raise up the foundations of many generations, and thou shalt be called the repairer of the breach, the restorer of paths to dwell in. Tapos sa verse 13 po, tinuloy, if thou turn away thy foot from the Sabbath, from doing thy pleasure on my holiday, and call the Sabbath a delight,
the holy of the Lord honorable, and shall honor him, not doing thine own ways, nor finding thine own pleasure, nor speaking thine own words, mga kapatid. Sa verse 14, tuloy pa rin, mga kapatid. So, pinapakita rito na meron pala talagang babangon at sila magiging iyo na magtatayo ng mga dating sirang dako. Ikaw ay magbabangon ng mga patibayan ng maraming sali-saling lahi at ikaw ay tatawaging tagapaghusay ng sira, ang tagapagsauli ng mga landas na matatahanan. So ito yung mga reformers at yung mga nagbangon ng mga nasirang dako at itinayo po nila yung katotohanan ng Diyos at ibinigay sa nalabing iglesia uli. Pagkatapos matipon po yung mga katotohanan yon galing sa iba't ibang mga reformers, natipon sa isang nalabing iglesia uli. Kaya narito ang Remnant Church, nakatayo pa rin mga kapatid, na ibalik ang pangingilin ng Sabat, ang karangalan ng kautusan ng Diyos ay ibinabalik at ipinapangaral pa rin kahit maraming lumalaban at talagang tumutulig sa atin mga kapatid. Kahit yung mga ibang ministrong galing sa atin dati, gigil na gigil sila sa Sabat, sa kautusan. Kaya nga itong last na 3 video po ng isang dating ministro dito, kumpare ko yun pinurward ko kay Evangelist Cesar Dizon. Sabi ko, pakirepute niyo po ito, Pastor. Dahil ito po ay maraming nako-confuse na mga members dito. At meron na sila mga nahikayat na mga kaanib natin naniwala sa kanyang mga aral. Kaya nga po, 2 video na po yung natapos niya tungkol dun sa Sabat ay pinako na sa krus. At saka dun sa si Ellen G. White daw po ay palpak daw po na propeta dahil ang kanyang mga hula ng pagbabalik ni Jesus ay hindi natupad. May 3 date na binanggit doon na pumalpak daw po. Sinagot na po yon kahapon at saka kanina ni Evangelist Dizon. Kung gusto niyo po, isi-share ko dyan sa ating student GC. Okay lang kay Doc Ray para po maliwanagan niyo po. Napakaganda po ng pagkakahanay po ng sagot ni Evangelist Cesar Dizon. Isang apologies po natin. So mga kapatid, tapos na po siguro tayo. Kung wala na po kayong ibang katanungan, pwede nyo i-reserve yung mga tanong nyo sa susunod nating pag-aaral. At salamat po sa panahon ninyo sa pag-attend sa ating klase. Huwag niyo po kalimutan na mag-screenshot. Anyway, naka-record naman po ito pero hihintayin pa natin yung pag-send ni Sir Nards para ito po ay ma-share sa atin. Okay? Huwag niyo po kalimutan na meron po tayong summative report. Doon sa world religions po natin, tinatanong ko si Doc mo magkapa-exam pa. Good news po dahil exempted na raw po kay lahat. Exempted na kay lahat. Dito po sa ating Christian denomination, major Christian denomination, ito po ay gagawa tayo ng summative report sa lahat ng tinalakay. Isasubmit nyo po yun sa atin para makita po namin kasama po ng inyong reflection, ano po inyong natutunan at ng ating pong mga information na internalize po natin na magagamit natin sa ating ministry. Okay, wala na po siguro kayong ibang tanong. Kung meron pa, i-reserve nyo na lang po. Tayo po yung mananalangin na. Pastor, huli man at magaling. May naalala lang po ako na encounter ko. Bago pa lang ako ng Adventist noon. Sabi, kayo naman na mga Adventist, ay galing lang naman talaga sa isa lang naman ang religion. Doon tayo sa Catholicism. Sabi ko, wala naman ako masyado pang kaalaman noon. Ang nasagot ko lang, iisa lang naman talaga ang religion. Catholicism. It's a universal yon. Kaya nga lang, magpagkakaiba na nawala na doon sa mga turo. Na-explain ko din sa kanila pero hindi masyado. Sabi ko, kung halimbawa, pwede natin pala matawag na ang Adventist ay Adventist Catholic kasi unang religion ay ang Catholic, Pastor. Anong po ba 'yon? Oo, yung ba kasi na-encounter ko, pwede pala din tawagin na tayo ay Catholic, Adventist gano'n. Kasi unang religion ay Catholic, 'di ba? Actually po, thank you so much po. Pero ang nasagot ko noon, it's Catholic pero it's not Roman. Kasi dalawa yung Roman Catholic dahil yung mga turo galing pa sa noon, ang Romans yung pagans yun, di ba? Yes yung po, mga Maria. Oo. Thank pwede you po. naman mathalip para maka din sa kanila paniwala. Pwede naman kayo matawag din na Catholic kasi
Catholicism is a universal Catholic, pero hindi kami hindi Romans. Yes po. Kumbaga. Thank you. Yeah. Yun Thank lang you po. i-share ko. Mm. Thank you po. Thank you very much. Tama po. Ang ibig sabihin kasi ng Catholic is universal. Aha. Ang Adventist Church po is universal. Universal Church po tayo. Tama po yung sagot nyo rin na hindi tayo Roman Catholic Church. No. Hindi tayo po Roman Catholic Church, pero in nature, tayo po ay Catholic din. Ibig sabihin, universal din tayo. Universal Church din po tayo. So more than 200 countries na po napasok ng Adventism. May mga simbahan na po tayo dyan. At kung di ako nagkakamali, mga 21 to 22 millions na po ang members natin around the globe. Kung hindi pa siguro na pinaka-updated talaga, pero sa last na nakita ko po, mga around 22 million na po ang members natin. At natutuwa po ako na ibalita sa inyo mga kapatid na sa aking pag-aaral ng mga different religions, nakita ko po na ang mga katotohanan ng ibinangon ng Diyos ay nandito ngayon sa ating kinakaanibang simbahan. Hindi po dahil sa nandito tayo, bias, kundi kung pag-aralan mo pa rin talaga ang different religions, meron silang mga part ng mga liwanag na tinanggap at niyakap, pero meron pa rin tayong mission para sa kanila. Dali natin yung mga liwanag na hindi pa nila tinanggap, mga kapatid. So, okay po? Mhm. Amen. Kaya may mission pa rin tayo. Ang Adventist Church, ang Remnant Church ay meron pa rin mission sa lahat ng mga simbahang nakapalibot sa atin. Yan man po ay major world religions or church denominations under Christianity. Meron pa rin po tayong mensaheng dadalhin, especially po yung Sabat. Turning point po yan nila. Dahil karamitan po, kahit maraming Protestant churches ngayon, karamihan po ay linggo ang pangili nila. Kung hindi man po ay Webes o Martes, ang iba ay Biyernes, katulad ng Muslim sa world religions. Pero mga kapatid, kahit may Sabbath keeper po, sunrise to sunrise sila, meron pa rin tayong message. Dapat sunset to sunset ang ating pangingilin. At galing po sa biblical reckoning o yung pagbilang po ng ano. Okay, so much for that mga kapatid. Thank you so much for your reaction, your participation. Tayo po yung manalangin as we close this session this evening. Mapagmahal naming Diyos, maraming salamat po sa panahon na pinagkaloob mo sa amin, sa magandang internet connection, electric power supply, sa mga energetic naming mga estudyante, classmates, Lemsian, graduating class, at mga nakasama rito, mga newly enrolled na mga estudyante na sa pagdating ng panahon din po sila ay makakatapos sa mga subjects dito po sa LIMS kung saan ay gagraduate din po at magiging mga certified missionaries ninyo at susuguin nyo sa iba't ibang mga field of ministry upang dalhin po ang pabalita ng pag-asa, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagliligtas sa mga tao naghahanap ng tunay na kapayapaan, kaligtasan, at masumpungan nila ang Panginoong Hesus bilang dakilang tagapagligtas na walang tanging pag-asa ang tao malibang kilalanin ang Panginoong Hesus na siyang tagapagbigay buhay at kaligtasan, pagkabuhay na maguli at kapayapaan sa lahat ng mga tao. Maraming salamat po, Panginoon, sa panahon na pinagkaloob mo sa amin. Salamat din sa pagdinig sa inyong panalangin. Salamat po sa mga kapatid namin nakibahagi sa discussion na to. Sa pangalan po, aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, meron po bang nag-screenshot ng ating attendance kanina habang mga nasa 30 pa tayo? May nag-screenshot po ba? Sana meron, no? Pag ako kasi po ang nag-discuss, hindi na ako makapag-screenshot. Sige po mga kapatid, paki-screenshot na lang po natin itong natitira nating mga attendees. Sana po may naka-screenshot kanina nung marami pa tayo na 30. Yung nakita ko kaninang highest number natin eh. Thank you so much po. Akin na pong i-end po ang ating pong record. At i-end ko na rin po ang ating pong Zoom. Good night po. May the Lord bless us all.